Magandang araw sa iyo. Handa ka na ba? Himayin natin itong mga material na hawak natin. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong konsepto ng ripple effect, yung parang alon na epekto. Lalo na sa konteksto ng pagtatayo ng mga bagong lokal na simbahan. Church planting, di ba? Oo. Ang misyon natin, unawain natin, based dito sa mga source mo, paano raw ba nagsisimula yung pagbabago? Mula sa isang tao, tapos buong komunidad na. Sige, simulan na natin tong paghimay. Sige. Maganda yan. Tama ka, parang patak nga nung tubig sa lawa. Alam mo yun, maliit lang sa umpisa, pero yung epekto lumalawak. At based dito sa mga pinag-aaralan, mukhang may apat na pangunahing dimensyon o yugto itong sinusundan eh. Apat na yugto. Okay, sige, isa-isahin natin. Yung una raw, tinatawag na spiritual awakening. Pagkamulat sa espiritual. Ano bang ibig sabihin nito, Mike, base sa mga dokumentong hawak mo? Ito yung pinakaugat daw talaga, yung personal na pagbabago ng buhay ng isang tao. Kapag, sabi nga, nakilala si Kristo, halimbawa, may mga kwento dito sa materials mo, yung mga taong dating lulong sa, alam mo na, bisyo o yung mga talagang parang walang ng pag-asa sa buhay, tapos nagkaroon ng transformation. Dahil sa mensahe, tapos sa community na rin siguro na nakita nila sa simbahan, dito raw nagsisimulang maputol yung, tawag doon? Cycle of hopelessness. Yung parang paikot-ikot na kawalan ng pag-asa sa isang lugar. Okay. Yung parang nabibigyan ng bagong simula? Oo, eksakto. Bagong direksyon. Tapos parang nagkakaroon sila ng pamilya rin doon. Interesting yun Yung personal talagang simula. Pero 'di ba, sabi rin dito sa mga binasa natin, hindi lang pala doon natatapos. Lumalawak pa. Papunta doon sa pangalawa, yung community empowerment. Pagpapalakas ng komunidad. Paano naman 'to nangyayari? Tama ka dyan. Kasi ang emphasis dito, hindi lang siya purely spiritual na bagay. Nagiging active din daw yung simbahan sa pagtugon sa mga practical na pangangailangan. Okay. Practical? Tulad ng... Oo. Halimbawa, yung mga pagbibigay ng pagkain, mga food bank, tapos may mga literacy programs, yung pagtuturo bumasa at sumulat, pati job training daw, pagsasanay para sa trabaho, tapos suporta sa pamilya, counseling, mga ganyan. At saka, importante din daw yung pag-aayos ng mga hidwaan, reconciliation, lalo na sa mga medyo magulong lugar. Oo nga, kasi faith without works is dead, di ba? May ganong linya. Oo, yun nga. Kaya mahalaga daw talaga yung aksyon, lagiging safe haven pangaraw o ligtas na kanlugan. Ang nakakagulat minsan base sa sources mo, kung gaano kabilis nagko-connect yung personal na pagbabago papunta sa organisadong pagkilos para sa komunidad. Makes sense. Mula sa pagtulong sa komunidad, syempre, gusto nating masigurong tuloy-tuloy yan, di ba? Dito na yata papasok yung pangatlo, yung leadership development. Paghubog ng mga leader. Gaano ito ka-critical para, pangmatagalan yung epekto? Naku, napaka-importante nito sabi sa mga material. Para raw hindi laging nakaasa lang sa labas. Yung tulong ganing sa labas, yung liderato. Ang focus nitong pangatlong alon ay yung pag-angat at pagsasanay mismo sa mga miyembro, taga-komunidad mismo. Yung mga local mismo? Oo, sila mismo yung hinuhubog para mamuno. Pwedeng mangaral o mamahala ng maliliit na grupo o manguna sa mga social initiatives nila. Ito ro yung paraan para maging, sustainable, pangmatagalan, at para dumami pa, multiply kumbaga, yung epekto. Kasi sila yung mas nakakaintindi ng lugar nila, di ba? Tama, mas kabisado nila yung konteksto. Tapos sila mismo pwedeng pang magtayo ng iba pang komunidad ng pananampalataya. Tuloy-tuloy yung siklo ng pagbabago. Okay. So, mula sa personal, sa komunidad, sa pag-develop ng leaders, mukhang ang pinaka-grand finale, kumbaga, itong pang-apat na alon, generational impact. Epekto sa mga susunod na henerasyon. Ito na ba yung ultimate goal? Ganon. Pwede natong sabihing ganon nga. Kasi itong pang-apat ang tinutukoy na dito ay yung pagbabago mismo sa takbo ng mga pamilya. Yung iiwanang pamana, legacy ng pananampalataya at positibong pagbabago.
Sabi dito, kapag yung mga magulang daw, nagbago na yung buhay. Malaki ang epekto sa mga anak. Oo, grabe daw ang epekto sa future lang ng mga anak nila. Yung dating dysfunction daw sa pamilya, mga sirang relasyon, mga negatibong pattern, napapalitan daw ng discipleship. Yung paghubog sa pananampalataya, tamang pamumuhay, na ang bunga raw ay generational blessing. Pagpapalang dumadaloy sa mga salinlahi. Wow, ang lalim nun. Oo, sinasabi niya sa sources mo na ito na raw yung inakamatibay na epekto, yung unti-unting humuhubog na sa kultura ng isang komunidad o baka nga ng isang bansa pa paglipas ng mahabang panahon. Grabe. So, kung ibuod natin lahat ito, ano yung pinakamensahe na gustong iparating nitong mga material na ito? Yung pinaka-bottom line? Para sa akin malinaw ang punto talaga, hindi raw nasusukat yung tagumpay sa dami ng building o laki ng simbahan. Yung totoong sukatan daw based sa mga binasa natin, andun sa mga buhay na nabago. Mga tao talaga. Oo, mga tao, mga pamilya, buong komunidad na naka-experience ng pagpapanibago, hindi lang sa espiritual, kundi pati sa mga praktikal na aspeto ng buhay nila. At hindi lang basta pagbabago na panandalian, kundi yung nagpapatuloy at lumalawak pa, di ba? Eksakto. Ang goal daw talaga, makalikha ng epekto na aabot sa mga susunod pa, mga next generations. Isang unstoppable expansion, sabi pa nga. Yung mga kwento ng pagbabago, yun daw ang tunay na ebidensya, hindi yung mga istruktura. Makes a lot of sense. Sige, bilang pangwakas na pagninilay para sa iyo na nakikinig ngayon. Sa sarili mong obserbasyon o baka karanasan na rin, nakakakita ka ba ng ganitong klaseng ripple effect, kahit maliit lang o malaki, na nagsisimula sa isang tao o isang maliit na grupo, tapos nagdudulot ng mas malawak na pagbabago sa komunidad mo? Ano kayang itsura niyan sa paligid mo? Magandang pag-isipan yan.